Siksi impormasyon. Serbisyong umaapaw ng malasakit. CPIO Taleran. Una, siksik, umaapaw. Okay, salita ka na. Okay, yan. Magandang hapon po muli. Nagbabalik po ang Cagayan Provincial Learning and Resource Center. Dito po sa ating palutunto ng Kay Gandang Alamin hanggang alas 2 hanggang alas 12:30 ng hapon po. So ito ang inyong programang magpapaalam ng mga kaganapan sa pampublikong aklatan ng lalawigan ng Cagayan, mga bagong kaalaman, mga pangyayari at mga bagong diskubring bagay sa mundo ng impormasyon. Ito ang inyong Kay Gandang Alamin. So, okay, bago tayo magsimula po, no, ipapakilala ko muna dito sa studio kung sino tong kasama natin, no. Isa po siyang library staff din po sa library, at isa rin po siyang graduate ng library science, and ngayon is naghihintay na lamang siya ng kanilang ng date ng kanilang board exams this, ang alam ko ngayong September. Yan. So ikaw naman, magpapakilala ka na. Ayan, magandang tanghali po sa ating lahat. Ako si Maria Cristina Malena ng Cagayan Provincial Learning and Resource Center. Okay. So muli, magandang hapon mga kaibigan at sa mga sumusubaybay sa palutuntunan ito. Ayan nga, February na naman. Panahon na naman ng Feb-ibig kung ika nga na sinasabi, no. So tuwing February, alam naman natin na nauuso yung mga tawag dito, flowers, pa bouquet, pa chocolates diyan. So yung mga tawag dito, yung mga kasama natin diyan na nanunuyo pa lang, no, sinusuyo diyan. So maghanda-handa na kayo ng mga surprise flowers and bouquets or chocolates. Basta wag lang sa room. Check Okay. Ayan, tanungin nga natin si Ma'am Tintin kung Ma'am Tin, since single ka pa, no? Mayroon na bang nagpapatibok ng puso mo ngayon? Ngayon, I think wala tayong pag-uusapan dyan. Hindi, oo naman, meron. Pero, syempre, unahin natin yung mga priorities natin. Like, mag-exam na tayo, no? Nape-pressure. Wow, so maganda yan. So, pwede naman entertain as your inspiration. Wag lang, no? So, sige. Okay, yung sa binabati nga natin yung mga kasamaan natin dyan sa library. Siyempre, sa pangunguna ng ating head, si Sir Mike. And then yung mga library staff na rin po na nandyan ngayon sa library kasi yung iba is naka-work from home nga. So sila, ano po yung nandyan? Sila Brian, si Kuya Ray, sila Celo, si Manong Ben, Ate LV, si Ate Rhea. And then si CJ na driver namin din, si Dan. And then yung mga naka-work from home na staff natin ngayon is sila Ma'am Pros, at saka si Arnold and Ate Josie. And of course, binabati ko rin po yung mga yan sa may Amulong National High School. Dyan po yung misis ko. Kasalukuyan po yung kanilang in-service training. 1 week po yun. So, magandang hapon po dyan sa Amulong San Kiray National High School. Okay, atin na pong simulan kung anong topic natin ngayon. Ang topic po natin ay hindi po about Feb-ibig, kundi about po sa bagong koleksyon ng Cagayan Provincial Learning and Resource Center o CPLRC. Ang bagong koleksyon natin ay ang e-resources o mga e-books. So yun nga po, nagkaroon po ng tatlong e-books o nagkaroon tayo ng tatlong collection ng e-books nga po, no, na tatlong supplier. Ito po yung mga Scholastic Go, which is yung kanyang collection na nakuha natin sa kanila is yung pang elementary at saka pang high school. Ang ano naman, yung isa is si Cengage. Meron tayong subscription sa kanila ng 100 titles of ebooks. And then yung pangatlo is si New Century.
Meron din tayo sa kanyang 169 I think na titles ng book, which is sa New Century tayo nakapag-subscribe ng perpetual subscription. So yun po yun. So ang mga tatlong yun ay aming pong itatalakayin ngayong hapon na ito kung paano ba at kung ano ang importance o ano yung importansya ng mga e-books sa panahon ngayon na may pandemic. So okay, so atin na pong sisimulan ngayon kung anong mga topics ang i-discuss natin. So sapagkat nandito ang isa nating kasama, si Tintin, magbabahagi din siya kung ano yung mga kaalamang-alam niya dito sa mga usaping ito. Ma'am Tin, ano ba tong e-books? Paano ba tong e-books? Paano gamitin o ano ba ang e-books? Okay, sir. According to Leiheng, electronic resources or e-resources are materials in digital format accessible electronically. So, ang example po nito ay mga e-books, e-journals, or online databases in varied digital formats. Ayan, so pwede siyang sa PDF, HTML, or HTML. Actually, para sa lahat, no, kasi I think sa mga college students, kasi ginagamit na rin itong mga e-books na to. For the sake ng mga hindi pa nakakaalam, with or without internet connection, you can access them electronically. So, pag na-download, pwedeng ma-access na to. So, madaling sabihin, yung e-books is, yun yung soft copy ng mga books na na-publish. Mga printed books. Yun lang po. So, kapag sinabing e-book, makikita mo siya pa rin libro physically, nababrowse mo pa rin siya page by page, pero ang kaibahan nga lang is soft touch mo na. Hindi na yung papel yung nahawakan mo. Yun. So, yun po ang e-book. So, okay, excuse me. Okay. Ma'am Tin, alam ko naman kung siguro kung didiscuss naman natin kung ano ba yung importance ng e-book ngayong panahon ng pandemic at saka importance din ng e-book ngayon sa mga estudyante na nasa bahay lang ngayon din. Yes, lalo na ngayon kasi pandemic, no, isa sa mga nag-close hindi pa prohibited pang is yung library. So, students, hindi sila nakakapunta sa library. Ngayon, ang Cagayan Provincial Learning and Resource Center purchased 3 databases, which is yung Scholastic Go, New Century, at saka yung Cengage. Ang importance nito kasi ito ay extra learning materials sa mga students and mga teachers. So, ito makakatulong talaga sa kanila to kasi hindi sila makapunta, 'di ba, sa library. So, tayo as keyboard warrior, sabi nga nila, tayo yung mag-a-assist sa kanilang information needs or sa mga research queries nila. Yan ang importance. Isa sa mga importance na itong electronic resources. Oo, yun nga yung tama. Tama nga no. Yung importance nga talaga nito is yung napapanahon din talaga ngayong pandemic talaga kasi yun nga sabi mo additional references sa mga college students natin ng mga parents na gumagawa o tumutulong sa paggawa ng modules ng kanilang mga anak. So napaka-importante ngayon talagang pandemic na to kasi nga yung sabi mo yung physically na hindi na tayo gaano nag face to face sa library ngayon. So kung saan nyo na lang kami kokontakin, ididetalye namin kayo sa inyo mamaya kung paano nyo kami kokontakin sa library o paano nyo kami ma-reach out and then paano din kami makaka-reach out sa inyo sa pamamagitan ng services ng library. So, antabayanan nyo po at amin pong i-discuss yan mamaya. So, dadako naman tayo ngayon sa advantage ba nitong e-books na ito o nitong makabagong e-resources na meron sa library. So, ano ba yung mga advantage nito ngayon sa atin? Yes, unang-una dyan, ang e-resources ay meron pong multiple access, which is ito kahit na maraming gumagamit simultaneous users, they can access, unlike dito sa printed materials na for example, ang library meron lang isang copy, tapos merong 10 hihiram, so mag-aantay pa yung the rest. Tama, correct, yes. So, multi-access po siya. And then, number 2 is yung speed. Yung bilis ng pag-access dito sa resources na to. And then syempre makaka-save tayo ng physical space lalo na hindi na face to face.
Yes, yes. Yun, Tama, yun ang, tama. advantages din. Yun nga, kung si teacher tapos yung isang libro lang kailangan niya at na-available sa ating electronic yes. resources, so pwede niya nang gamitin yung isang book o yung isang e-book na yun, the whole classes niya kung ilan man po yung buong klase na meron siya. Kung meron siya 50 plus na student, why not? Yung 50 plus na student na yun, makaka-access simultaneously doon sa isang e-book resources na kailangan niya. So yun po yung napakagandang advantage po niya. Unlike po sa print materials na meron tayo ngayon, kung meron lang ang library na 2 o 3 copy, so limited lang yung makakagamit, 3 estudyante lang. Unlike na yung e-resources na yung isang e-resources na yun, pwede nang ma-access ng kahit ilang estudyante. So tawag dito, sa isang oras o sa tawag dito in a specific period of time. So yun nga po, no. So yun ang advantage ng e-resources na meron tayo ngayon. So dito naman tayo po dadako sa proseso ba ng e-books. So ano ba yung mga ginagawa? Ano ba yung ginawa natin dito, Tin? Ano ba yung ginawa natin sa library? Ano yung mga hakbang na ginawa natin para kung paano natin to nabili o paano tayo nag-select nitong mga e-resources na to sa library. So I think ikaw na ang mag-discuss dito, yes, sir. No? So yung mga ginawa proseso ginawa natin sa library nung pagpili ng mga e-resources dito sa para sa collection ng library ng CPLRC is una, yung mga supplier muna nagpunta sa library, nagbigay sila ng mga titles o sinend nila via email yung mga titles na isusubscribe natin sa available na e-books na meron sa kanila. So lahat ng yun, sa lahat ng mga titles and subjects na meron sila available electronically, nag-select po kami dun isa-isa kung nasaan yung need ng library. So nagkaroon muna tayo ng collection analysis doon sa library kung anong mga collection na kailangan i-update, ano yung mga collections na anong mga collections na ng library na medyo na left behind na yung copyright niya. So yun yung mga in-update natin na ginawa. So lahat ng yun, iniisa namin yung binusisi namin lahat ang pagpili kasi limited nga lang na titles yung subscription na ginawa. So in-scrutinize talaga lahat yung mga bagay na yun, pinili-pili kung ano yung mga kailangan higit na kailangan sa loob ng library at na alam natin na kailangan ng mga kliyente natin sa library. So yun nga po yung pinagpaggawa, no? Namili tayo ng 100 titles dun sa isa, 169 doon sa isa, and dun sa isa naman is a database na mismo. So yung database na yun, si Scholastic Go, is yun naman yung pang elementary hanggang high school, hanggang K-12, hanggang senior high. Ang collection naman yun is mostly sa encyclopedia naman yung focus niya. So ganun yung pagpili na ginawa namin dun sa library o sa mga e-resources na bibilhin dito sa collection ng library. So yun nga po. So ngayon, dadako naman tayo kung saan nyo kami kukontakin o paano nyo kami marireach out din. Paano din naman namin kayo i-reach out sa mga assignments ninyo. So ibabalik ko muli sa inyo yung aming nilaunch before last July is yung Elvira. So ano ba nga ba yung Elvira din? Ito yung Library Virtual Reference Assistance. Okay, so si Elvira ngayon ay yung magiging ang inyong kokontakin o magiging focal point dito para kayo ay matulungan sa inyong mga assignments o mga research work. So si Elvira na mismo, doon sa Elvira is may mga staff o committee na in charge doon. Bawat isa ay may nakaitoka doon sa FB Messenger, doon sa email, at doon din sa hotline. So yung hotline natin is pwede nyong isulat, mga kapatid. Yung hotline natin is yung 0917-828-9862. Yun po ang hotline ni Elvira. Pwede nyo kaming tawagan doon at i-refer yung assignment ninyo. And then si FB Messenger natin, hanapin nyo lang si CPLRC-Elvira. Yun lang po. So yung Elvira natin is L-Vira. Actually, sir, pwedeng nilang i-add. Pwede nyo kaming i-add as your friends doon sa Elvira. Then mag-chat na lang po tayo doon din. Lahat ng kailangan ninyo, kung available siya
physically yung books doon, pwede namin picturean, isa-cite yung mga kailangan nyo na chapter o topics or mga pages doon na gusto nyo sa assignment niyo. Then pipicturean namin din, isesend namin sa inyong messenger or email with kasama yung mga citations din, kung sino yung author, kailan na-publish, ganoon po. Para at least ma-proper documented pa rin po yung references na kailangan ninyo. Same true with email. So kung mag-i-email din po kayo sa amin, ganun din po ang gagawin namin. Kung i-ask namin po kayo kung i-send ba namin yung picture nung libro o naka-PDF form na rin siya na i-send sa inyo. Ganun lang po yun. So doon nyo po kami kausapin kay Elvira. Doon tayo mag-uusap-usap mga kapatid kung ano yung gusto niyo yung assignment at ipa-research sa amin. And then kami na po bahala maghahanap at kami na rin po magbibigay sa inyo ng yung topic na kailangan nyo, and then syempre kayo pa rin na magbabasa para dito. Hindi kami yung gagawa, kami lang yung magbibigay ng reference. Hindi kami yung gagawa dun sa assignment nyo i-clear ko lang. I-clear ko lang na hindi kami gagawa dun sa assignment. I-assist lang namin kayo para dun sa assignment nyo, pero kayo pa rin yung magbabasa at gagawin ito. Yun lang po. So yun, doon lang po yung mga natin, yung interfere natin doon. Kasi nga, yun nga, wala kasing face to face. Kung may face to face lang ituturo lang namin sa inyo kung saan nyo kukunin. Pero ngayon, nag-iba yung nag-shift yung gagawin. Kami niya maghahanap na rin para sa inyo, and then ibibigay na lang, ipapasa o i-shoot na lang sa inyo yung mga information. So yun nga po. So ganun po yung proseso nitong nung Elvira. So yung ebook na to is tawag dito. Yung ebook na ito, yung bagong ebook na nabili ng library, is napakaganda para sa inyong mga bata. Lalong-lalo na doon sa mga elementary na hirap yung mga parents din na maghanap ng mga references nila, kung additional references para makatulong sa pagsagot ng modules ng kanilang mga anak. Pwede nyo po kaming kontakin doon sa Elvira mismo. Doon makakatulong po yung Scholastic Go na binili namin sa inyo. Sa inyo mga kababayan namin dito sa Gayano. Makakatulong po yun. Tawag dito, magbibigay lang kami sa inyo ng user ID, tsaka password. And then yun na. Ibibigay na rin namin sa inyo yung link, o doon nyo na hanapin yung assignment nyo kay Scholastic Go. Magiging ganun din ang process kay doon sa e-resources na subscription na binili natin doon sa New Century tsaka sa Cengage. So magkakaroon kayo lagi ng access point doon sa which is kailangan nyo ng username and ID, username tsaka password. So ang mga ihahanda nyo lang soon sa amin is yung pangalan nyo, contact details, email. So yun ang kailangan namin. So kasi nga kapag na-launch na natin to, speaking of launching pala, ilo-launch natin to kailan? Sa February 17, sir. Oh yes, February 17. So ilo-launch natin tong e-resources na to sa February 17, that is Wednesday ata. Yes. O Wednesday. So yun, antabayanan nyo po doon, kasi kung gusto nyo po kaagad on the spot i-prepare nyo lang po yung email ninyo, yung tawag dito, yung first name, yung pangalan nyo, syempre, yung complete name po, and then contact details lang. Yun lang. Tsaka nandun na rin kasi yung parang instruction kung paano i-utilize yung and then, mga database. Yes, sa launching naman is ipa-view namin dun yung mga instructional video kung paano nyo i-access yung mga databases na yun. So, sundan nyo na lang. And then, kung hindi nyo pa rin masundan, kapag na-launch na to, magkakaroon naman tayo ng Zoom orientation sa mga client natin, di ba, Tin? Yes. Magkakaroon tayo, doon namin isa-isahin yung mga kailangan nyong malaman kung paano nyo gamitin itong mga e-resources na to na meron sa library. So, magkakandak tayo ng Zoom orientation doon sa mga clients natin ng library. So, yun lang man po. So, yun po ang kagandahan ng e-books o e-resources na meron ngayon sa library natin sa Cagayan Provincial Learning and Resource Center. So, napakaganda po nito. Kailangan po natin i-grab mga kababayan, kasi nandyan na, libre na po, wala na po kayong binabayaran dito, di ba, Tin? Yes, sir. Free of service na po lahat. Binibigay na po namin sa inyo. Kami na po naghahanap ng mga references ninyo. Parang spoon feeding
na para Yeah, sa mga kami na po, students. yes, spoon feeding na po. Yun nga lang, magbasa pa rin kayo kung yun ba ay tama o akma doon sa hinahanap ninyong reference. So, o sa assignment ninyo. So, yun nga po, kailangan nyo rin po itong magamit. Kasi nga, sayang kung hindi ninyo, andito na nga yung library, nire-reach out na tayo, no? Nire-reach out na namin kayo, mga bata, mga estudyante, mga college student, para at least may utilize ninyo dong ano ba tong mga e-resources ng library. Don't worry, itong e-resources naman is na-categorize naman lahat ng field o subject fields na meron na collection ng library. So, hindi naman kami nag-focus sa isang subject lang. So, sinubdivide namin yun sa lahat ng subject areas na meron. So, kung itry nyo at kasi hindi lang sa itry, tangkilikin ninyo kasi ito ay libre. Hindi naman kami nag-aas ng fee. Hindi gaya ng sa mga schools na laging may mga library fee. Di po ba? Tapos kahit yung mag-refer ka lang, meron ka pa rin library fee. O, di ba? Ganun pa rin yun. So, at least, dito sa Cagayan Provincial Learning and Resource Center, lahat ng mga kailangan nyo ay libre. Huwag nga lang Yes. po, libre na nga yung mga serbisyong binibigay namin sa inyo. So, ang kailangan lang, kayo yung lumapit sa amin, kami ang inyong kausapin, at kami ang gagawa ng kaparaanan kung paano kami makakatulong sa inyo. So, yan, hanggang dyan po muli. Hanggang dyan na lamang po kasi yung oras natin na medyo patapos na. So, kung meron ka pang gustong batiin, pwede ka nang bumati. Yes, of course, yung family ko dyan sa Katagamban at yung office mates dyan sa CPL RC. Hello! Okay, of course, pahuli pa, bati ko rin pala yung dalawang lola ni Simon, yung baby namin. Nandiyan, nag-aalaga po kasi po si mama nasa in-service. Ako nandito naman ngayon. So, yung dalawang lola niya ang nag-aalaga ngayon dun sa Ugak. So, si lola niya Korsing, si lola Laura. Hello po, gandang hapon. And then, ngayon po, maraming salamat po mga taga-subaybay namin dito sa palutuntunan ito. Hanggang sa muli, magandang hapon. At ito po, nagpapasalamat po kami at sana na ibahagi namin sa inyo na maayos ang impormasyon about sa mga e-resources na meron dito sa library na ilo-launch namin ngayong February 17, Wednesday po ng umaga. So maraming salamat po. Hanggang sa muli. Ito ang inyong programang magpapaalam ng mga kaganapan sa pampublikong aklatan ng lalawigan ng Cagayan, mga bagong kaalaman, mga pangyayari at mga bagong diskubreng bagay sa mundo ng impormasyon. Ito ang inyong Kaigandang Alamin. Maraming salamat po. Bye-bye. Matinding kalaban ng COVID. Ayokong makahawa. At mahawa. Pero kailangan ko na magtrabaho. Kaya di ako magiging pabaya. Di matigas ang aking ulo. Iingatan ko ang aking sarili. Para maingatan ang pamilya ko. Ito ang ambag ko. Ako. Ikaw. Lahat tayo. Sama-sama nating Mayaangat ang bayan. Basta't sama-sama tayo. sa pag-ingat buhay. Para sa ating hanap buhay. Mask, hugas, iwas.